Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Mas malalim na investigasyon ang dapat gawin ng kasalukuyang administrasyon kapag ito ay nagsagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Vice President Sara Duterte, hindi lamang flood control projects ang dapat imbestigahan o silipin kung hindi ang buong budget ng bansa. Ito ang balita ni Jed Neresina. Kung seryoso talaga sila, and si BBM alam niya yan kasi governor siya dati, mayor ako dati, alam nating lahat kung ano yung anomalya, ano yung korupsyon sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Saan lahat ang investigasyon? Dapat papanagutin ang mga public official maging ang mga contractor ng ghost at substandard projects sa flood control. Ito ang binigyang din ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng issue ng mga nadidiskubreng anomalya sa flood control projects sa iba't ibang lugar sa bansa. Ngunit ayon sa pangalawang Pangulo, hindi dapat matigil sa iisang proyekto lamang ang pag-iimbestiga na ginagawa o gagawin pa ng kasalukuyang administrasyon. Aniya dapat buksan sa investigasyon ang lahat lalo't higit ang mismong national budget noong taong 2024 hanggang ngayong taong 2025. Kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa korupsyon, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ng 2025. At hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Sagutin yung mga blanco doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang flood control. Lahat. Ayon pa kay VP Sara, hindi lang flood control ang questionableng programa ng pamahalaan. Mayroon pa umanong ibang programa at proyekto na hanggang ngayon ay walang nagsisiwalat at nag-iimbestiga. Kaya kaugnay nito, sang-ayon ang Vice Presidente sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lifestyle check sa lahat ng opisyal ng pamahalaan. Binigyang din ni VP Duterte na dapat mas malalim ang investigasyon at hindi lang nakabatay sa kung ano ang nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN. Kailangan hanapin at ilantad ang mga dummy o mga taong ginagamit ng mga opisyal para itago ang kanilang yaman. Samantala, sabay-sabay na bumisita ang magkakapatid na Duterte sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetine sa International Criminal Court. Ayon kay VP Sara, ikinatuwa ito ng kanyang ama, lalo na at special request ito ng dating Pangulo sa kanyang mga anak. Masaya siya. He's been informed of it since Friday of last week nung tatlo na kami ang bumisita at sinabihan na siya na nag-aantay na lang ng isa. And the Wednesday this week, meron kaming approved visit na kaming apat. So masaya siya na nakakausap niya kami. Dagdag ng Vice Presidente na umikot sa personal na buhay, pamilya at politika ang naging usapan nila sa loob ng ICC facility. Ngunit wala aniya silang pinag-usapan tungkol sa 2028 elections. Well, wala naman. Nothing about the future, no? No concrete plans about the future. Pero nakapag-usapan lang kung ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posibleng mangyari bukas sa susunod na taon in 3 years from now. So yun yung mga napag-usapan kanina. Bukod dito, wala ring idinetalye si VP Duterte kaugnay ng nakatakdang confirmation of charges hearing ni FPRRD sa September 23 ngayong taon. Ngunit nauna nang inihayag ni Atty. Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Duterte, na handa na sila para sa nasabing hearing ng dating Pangulo sa ICC sa darating na Setyembre. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan.
Inaasahan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros na isasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang sarili sa iniutos na lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Nagpayag na rin ang kahandaan ang dalawang senador sa publiko na isapubliko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Kami lahat naman po na nagtatrabaho sa gobyerno ay nasa ilalim ng utos ng batas na 'di ba, to live simple lifestyles. So tingin ko walang problema sa batas sa ganong utos ni presidente. Siguro ang unang tanong lang ay sino ang magsasagawa. May legal na basihan ang pagsasagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng pamahalaan. Ito ang palagay ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa lifestyle check ang government officials. Paliwanag ng senadora, dati na itong nagawa laban sa sinasabi ng iba na unexplained wealth o di maipaliwanag na yaman at ang mga may katakatakang lifestyle. Nakatutulong pa rin naman anya ito kahit papaano para maglikha ng transparency. Ngunit inaasahan ni Senador Ontiveros na kasama ang mga opisyal ng lahat ng mga sanghay ng gobyerno, kabilang na dito ang mismong Pangulo. I suppose nung sinabi ni Presidente na magpa-lifestyle check at kahit limitado lang yun sa executive sa simula, I presume sinasali niya ang sarili niya. Kung ang utos ng Pangulo na lifestyle check ay para lang sa ehekutibo, sinabi ni Senador Ontiveros na maaari namang voluntaryo itong gawin ng ibang sangay ng gobyerno. Ngunit bukod sa lifestyle check, maganda rin anyang ibunyag ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, pangunahin na ng Pangulo maging ang sariling SALN ng senadora. Willing akong gawin yon. Mas willing pa nga kung sama-sama kami sa minority para ipakita na collective responsibility ito. Individually namin gagawin as part of a collective, whether yung minority sa Senate or yung buong Senado. Dahil tingin ko hindi lang naman ako mag-isa ay willing. Nagsimula nang magsalita tungkol doon. Unang-una na yung minority leader ko. Para naman kay Senador Amy Marcos, matagal na dapat ginawa ang lifestyle check at dati pa naman anyang bukas sa publiko ang SALN. Dapat rin anyang mauna silang mga mambabatas sa pagsasagawa ng mga ito. O kinakailangan talaga magpaka-good example naman ng mga mambabatas kasi kami ang tumatayong liderato ng bansa, dapat leader din kami sa anumang lifestyle at iba pang check. Kapwa naman sang-ayon ng dalawang senadora na ang lifestyle check ay isang paraan lang na maaaring gawin o umpisa pa lang ng pagsisiyasat sa mga opisyal ng gobyerno. Maaari rin anya itong palawigin sa mga kaanak ng mga opisyal at imbestigahan din ang kanilang mga negosyo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bukas ang ilang kandidato sa pagka-ombudsman sa pagrebisa sa istriktong patakaran ng pagsapubliko ng Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal at empleyado ng pamahalaan. Yan ang kanilang inilahad sa public interviews ngayong araw bilang bahagi ng pagsala ng Judicial and Bar Council o JBC sa mga nagnanais maging susunod na ombudsman. Para kay dating Commission on Audit Chairperson at ngayon ay Philippine Competition Chairperson Michael Aguinaldo, may mga bagay na dapat balansehin ukol sa karapatan ng publiko na malaman ang tungkol sa SALN. Gayon din ang usapin ng limitasyon sa karapatan ng mga empleyado ng gobyerno. Maging si Department of the Interior and Local Government o DILG Undersecretary Romeo Benitez, sinabing sang-ayon rin siya na muling pag-aralan ang mga pulisiya ukol sa pagsapubliko ng SALN. Sa panahon ng panunungkulan ni retired Ombudsman Samuel Martires, limitado lamang ang access ng media sa SALN ng mga opisyal ng pamahalaan. Itutuloy bukas ang public interviews sa iba pang mga kandidato at tatagal hanggang sa September 2. Iimbitahan ng House Infrastructure Committees o Infracom ang isang dating Batangas congressman na sangkot umano sa mga anomalya sa proyektong infrastruktura sa kanilang distrito.
Bukas naman ng ilang kongresistang mapasailalim sa lifestyle check matapos itong ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kawani ng pamahalaan. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Kung yung dating congressman yung pinalitan nyo sa pwesto, ito po ba si Eric Buhain? Siya po ang aking pinalitan at siya at ang kaniyang kapamilya ay nakaupo na bilang kinatawan ng unang distrito ng Batangas sa mga 3 dekada na po. Kaya ang masasabi ko ay nakikita natin kultura na talaga sa Batangas 1st District Engineering Office ng DPWH ang ganitong kalakaran. Iimbitahan ng House Infrastructure Committees o Infracom ang isang dating Batangas congressman na sangkot umano sa maanumalyang proyekto sa kanilang distrito. Ito ay matapos kumpirmahin ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste na ang pinalitan nito sa pwesto ang nasa likod umano ng mga anomalya sa infrastructure projects sa kanilang lugar. Ang tinutukoy na former congressman na nagsilbi sa distrito bago si Leviste ay si Eric Buhain. Mismo si DPWH Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo umano ang nagsabi kay Leviste na ang dating kongresista ang namimili ng mga kontratista para sa mga proyekto. Ang naturang district engineer sinampahan ng kaso ni Congressman Leviste dahil sa tangkang panunuhol sa kanya para ipahinto ang isinasagawa nitong investigasyon sa anomalous projects. Dahil ang dating congressman ay hindi naman siya ang pumipirma sa bid, award, implementation, and acceptance ng mga projects. Yung mga DPWH employees, yung pumipirma ng mga sinasabit ng mga kontraktor. Pero ang itinuturo sa akin ng iba ay sila lang naman daw po ay pinag-uutusan ng mas malaking tao sa likod nila. Minsan po, sinasabi daw na itong proyekto ay para sa contractor na ito. Minsan naman daw po, ang DPWH ay nag-advertise lang ng bidding at yung mga contractors na nananalo ay mukhang nag-usap sino yung magbid dahil hindi daw nagkakaroon ng quote-unquote tunay na bidding. Ang tawag nga po sa amin sa 1st District ng Batangas ay bidding-biddingan lang. Kahit ang mga hindi umano na nanalong bidder, may kickback umano. Dahil pag makita natin yung approved budget ng mga project, hindi naman po siya malaking binababa from the approved budget. Sinasagad talaga as close as possible to the ceiling price. Dahil alam naman po ng mga bidders na yung pinili lang ni Congressman ang mananalo sa bidding na ito. We'd like to get more information from Congressman Leviste and syempre from the district engineer involved, and most definitely we can invite former Congressman Eric Buhain to shed light kasi syempre mahirap naman ho na si Congressman Leviste lang po yung nagsasalita dito at hindi po mapagbigyan ng pagkakataon si former Congressman Buhain na idepensa naman din po ang kanyang sarili. Hindi naman sumasagot sa tawag at messages si dating Congressman Buhain kaugnay ng aligasyon laban sa kanya. Sa September 2 na nakatakda ang unang pagdinig ng Infracom laban sa mga maanumalyang proyektong infrastruktura ng pamahalaan, kabilang na ang mga para sa kontrabaha. Samantala, malaya naman ang Office of the Ombudsman na makapagsagawa ng lifestyle check sa mga kawani ng pamahalaan ayon sa ilang kongresista. Sa gitna ito ng mga aligasyon ng anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Kahapon, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lifestyle check sa lahat ng government officials, pangunahin na sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Payag naman ng ilang kongresista na sumailalim sa lifestyle check. So, I think pagka na lifestyle check yung mga congressman at senador, I think they will be forced also to take a step back at talaga hong tumalima doon po sa panawagan po ng, I think it's a law sa atin po mga kababayan, sa atin po mga opisyal at empleyado na dapat hong simpleng pamumuhay kung tayo po ay nagsiservisyo sa atin pong mga kababayan. Lahat na talagang magkaroon ng lifestyle check, no?
I'm in favor of what the President has said. Gayunman, ayon sa isang makabayan lawmaker, kailangang mauna sa lifestyle check si PBBM sa gitnaan niya ito ng matagal ng ill-gotten wealth cases na kinakaharap ng pamilyang Marcos. So again, ang hamon natin kay Pangulong Marcos ay pangunahan niya ang lifestyle checks sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Kailangan din pati ang cabinet ni Pangulong Marcos ay masama ron. Dagdag pa nito, dapat maisagawa ito ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Ombudsman at National Bureau of Investigation. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi bibigyan ng guidance o patnubay ni Public Works and Highways Secretary Bonoan ang district engineer na nahaharap ngayon sa kontrobersya dahil sa umano'y panunuhol sa kongresista ng Batangas. Sa isang panayam, sinabi ni Secretary Bonoan na bahala na sa kanyang sarili si Abelardo Calalo. Ayon pa sa kalihim, mag-isa nitong pinasukan ng gulo at hindi niya maintindihan ang inasal ng nasabing engineer. Nalulungkot lang anya siya na nabahira na naman ang imahe ng ahensya dahil sa ginawa ni Calalo. Sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects, lumutang ang usapin sa pangangailangan ng mas mahigpit na regulasyon o batas laban sa mga mapagsamantalang contractors. Ilang veteranong senador ang nagpahayag na ng interes para isulong ang mas striktong polisiya na magbabantay sa mga kontraktor na pumapasok sa mga proyekto ng pamahalaan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Definitely, kung magkakaroon tayo ng batas patungkol dito, mas maganda yun, para masiguro natin talaga na yung mga contractor na to, hindi basta-basta lamang pera yung kanilang ginagamit na panggrasa, para makuha nila itong mga proyekto. Isang bagong batas o mas mahigpit na regulasyon ang kailangan ngayon upang mabantayan at masalang mabuti ang mga kontraktor na nakikipagkontrata sa mga proyekto ng pamahalaan. Ito ang paniniwala ng political analyst at director ng Local Government Development Institute na si Dr. Froilan Calilong. Anya, kailangan pag-aralang mabuti ang profile ng mga kontraktor na magtatayo ng infrastructure projects kung sila ay karapat-dapat at may kakayahan sa pagpapatupad ng proyekto. Ayon kay Dr. Calilong, kung magkakaroon ng istriktong pagbabantay sa pagpapatupad ng mga proyekto, ay mababawasan ang korupsyon na kinasasangkutan pa ng ilang mambabatas. Yung mga politiko naman, yung mga congressmen natin, will also shy away from engaging in this lucrative deals. April 2022, nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11711 na isang pag-amyenda sa Contractors License Law. Sa ilalim ng inamyendahang batas, binago ang renewal process, tinaasan ng fees at nagpatupad ng mas mahigpit na parusa. Sa mga lalabag na contractor sa mga panuntunan, maaaring mapatawan ito ng 1-year ban. Pero para sa mga veteranong senador na sina Senators Vicente Soto III at Panfilo Lacson, tila hindi na sapat ang kasalukuyang batas na gumugobyerno sa mga kontraktor sa gitna na rin ng issue ng umano'y anomalya sa flood control projects. I found out that yung blacklisting po nila is only 1 year. I feel that it's too lax a penalty for being blacklisted. Hindi lang yun tapos gagawa pa na ibang kumpanya. Do you think we should come up with a sticker penalty? Let's say 3 to 5 or 3 or 5 years. Pag na-blacklist ka, dapat 5 taon, hindi ka pwede. And I think we should revisit RA 4566 para ma-check natin itong I won't say anomaly, but itong probably kailan i-update natin yung batas, Mr. President. Ngunit para kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, hindi na kailangan ng bagong batas. Ipatupad na lamang anya ang mga umiiral na batas laban sa mga tiwaling kontraktor at mga opisyal na sangkot sa anomalya. Meron na tayong plunder law diba? So, I think mas usapin ito ng actual na enforcement ng batas, yung talagang political will na tukuyin
yung mga opisyal at mga contractor na involved, may sapat na ebidensya na tayong nakikita. Tapos, talagang sampahan ng kaso at ma-ensure ang conviction. So, mas yun ang kailangan, hindi yung papasa na naman ng bagong batas pero wala namang aktual na nako-convict in the end. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sisingilin ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga buwis na posibleng hindi nabayaran ng mga kontraktor ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., kapag napatunayang ghost project ang kontrata, hindi ito maituturing na deductible expense kaya kailangan nilang bayaran ng buwis base sa kanilang gross income. Kapag may paglabag sa tax law ang mga kontraktor, madidisqualify na sila sa mga proyekto ng gobyerno at masuspindi na rin ang final settlement ng kanilang maiiwang proyekto. Sa ngayon, ongoing na rin ang ginagawang tax fraud audit at lifestyle check ng BIR sa mga kontraktor ng DPWH kaugnay ng flood control projects. Ang layunin lang naman dyan makita kung tugma ba ang kanilang mga assets doon sa mga binayad nilang buwis. Pinatawan ng 70 araw na preventive suspension ng National Police Commission si dating Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Brigadier General Romeo Macapas. Ito'y matapos aprubahan ng NAPOLCOM ang hiling ni Elakim Patidongan, isa sa mga sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero na suspindihin ng opisyal upang hindi maka-impluwensya sa isinasagawa nilang investigasyon. Handa namang sagutin ni General Macapas ang issue sa tamang forum. Ito ang balita ni Lea Ilagan. The motion for preventive suspension filed by complainant Elakim T. Patidongan is hereby granted, and thus Police Brigadier General Romeo G. Macapas is hereby placed under preventive suspension for a period not exceeding 90 days, effective immediately upon receipt of this resolution. Kinatigan ng National Police Commission o NAPOLCOM ang hiling ni Elakim Patidongan, kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy, na isa ilalim sa preventive suspension si dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director Romeo Macapas. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman at Executive Officer Commissioner Rafael Calinisan, layo nito na hindi maimpluwensyahan ni Macapas ang isinasagawa nilang investigasyon sa kaso ng missing sabungero. As far as the National Police Commission is concerned, they are preventively suspended. That means they should not be holding any unit. That means they should not be in a line unit. So they report to a holding unit for an admin holding unit kung saan dapat nandoon para hindi maka-impluwensya sa investigasyon. Sinabi ni Commissioner Calinisan, August 14 ang magsumite ng kanilang reklamo ang Patidongan Brothers kaugnay sa umano'y pagmamalabis na ginawa ni Macapas para pigilan ang pag-usad ng kaso sa missing sabungero. Respondent altered the messages contained in the cell phones by deleting some of the messages. He even allegedly concealed the SD cards of the cell phones despite knowing that these are material evidence in the missing sabungeros case. Nakasaad din aniya sa affidavit ng mga Patidongan na tinangka pa umano ni Brigadier General Macapas na idawit sila bilang mastermind sa pagkawala ng 34 na mga sabungero. August 22, nang maghain ng kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer, ang Inspection, Monitoring, and Investigation Service ng NAPOLCOM laban kay Macapas sa Legal Affairs Service. That the charge is serious or grave and the evidence of guilt is strong, or there is evidence to show that the respondent exerting efforts to harass, intimidate, coerce, or unduly influence the complainant or his/her witnesses into withdrawing the complaint or retracting the sworn statement against the respondent or to tamper with the evidence. Si Brigadier General Macapas
Sinabing sasagutin na lamang niya sa NAPOLCOM ang ipinataw na preventive suspension. Samantala, ibinunyag din ni Commissioner Calinisan na bukod kay Macapaz, may 4 pa silang pulis na iniimbestigahan, kabilang ang may ranggong general. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ng National Police Commission ang liderato ng bagong pinuno ng pambansang pulisya. Nagpasalamat din si NAPOLCOM Vice Chairman at Executive Officer Commissioner Rafael Calinisan sa pagpapahayag ni Lieutenant General Nartates ng pagsunod sa inilabas nilang resolusyon kaugnay sa pagpepwesto ng mga tauhan. Kaugnay nito, maglalabas ng resolusyon ng NAPOLCOM na nagpapahayag ng pagkilala kay Nartates bilang Acting Chief PNP at hindi Officer in Charge. Thank you for recognizing civilian authority over the uniform service. Thank you for recognizing institutions. Buo po ang suporta ng National Police Commission sa inyo. Nandito po kami para mag-succeed po kayo. At we're very happy na kayo po ang niloklok ng ating Pangulo sa Philippine National Police. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, magandang gabi sa inyo dyan. June, sinibak na ng White House si U.S. Centers for Disease Control and Prevention o CDC Director Susan Munarez matapos tumaging magbitiw sa pwesto. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng White House na hindi nakaayon sa President's agenda si Munarez kaya ito tinanggal sa tungkulin. Nauna lang inihayag ng U.S. Health Department ang pag-alis ni Dr. Munarez dahilan para maglabas naman ng pahayag ang mga abogado nito na nagsasabing hindi inabisuhan ang kanilang kliyente tungkol sa pagtanggal sa kanya at iginit na hindi ito magbibitiw. Anila, tinarget talaga ito dahil sa pagtanggi sa mga anilay unscientific and reckless directives at pagtatanggal sa mga dedicated health experts. Papayagan nang makapasok ang 600,000 Chinese students sa mga universidad sa Estados Unidos. Ayon kay President Donald Trump, naniniwala si Trump na kung mawawala ang mga international students mula sa China, magsasara ang 15% sa mga pinakamababang ranking na universidad sa bansa. Ito ang balita ni Carmela Marinda. You know, when I get along with Putin, when I get along with President Xi, when I get along with these people, that's a good thing, not a bad thing. We're tough and we're smart and we're strong. We get along. It's a lot better than not getting along. Nakatulong ang magandang relasyon ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping upang buksan ng Estados Unidos ang kanilang mga universidad sa mga Chinese students. Ito ang ibinigay na dahilan ni President Trump sa pagpayag niyang makapasok ang nasa 600,000 Chinese students sa American universities. Anya, mahihirapan ang mga kolehiyo sa US kung walang mga Chinese na estudyante. And I'm getting along very well with President Xi. I think it's very insulting to say students can't come here because they'll go out, they'll start building schools and they'll be able to survive it. But I like that their students come here. I like that other country students come here. And you know what would happen if they didn't? Our college system would go to hell very quickly. Ayon sa White House, kung wala ang mga international student, partikular na ang mga Chinese, ay babagsak ang bottom 15% ng universities and colleges sa bansa. Ang pahayag ni Trump ay taliwas sa ipinangako nito sa kanyang campaign election na paghihigpit sa immigration at pagbibigay halaga sa American First policy. Una nang pinangunahan ng Pangulo ng Amerika ang pag-revoke ng mga student visa ng mga mag-aaral mula sa China, 2 buwan na ang nakakaraan.
Sinabi naman ni Guo Jiakun, isang tagapagsalita ng China Foreign Ministry, na umaasa sila na susundin ng US ang pahayag ni Trump na tinatanggap ang mga estudyanteng Chinese at itigil ang unprovoked harassment, interrogation at deportation ng mga Chinese students. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinapanukala ngayon sa ilang lugar sa Japan ang pagpapatupad ng 2 oras na limitasyon sa paggamit ng smartphone sa kanilang mga residente. Ang nasabing panukala ay pinaniniwalaan na kauna-unahan sa Japan kung saan mainit na usapin ngayon ang anilay adiksyon sa paggamit ng smartphone. Ayon kay Toyoake Mayor Masafumi Koki, ipatutupad ang 2-hour limitation sa paggamit ng smartphones pagkatapos ng oras ng trabaho at oras ng pag-aaral. Sinabi rin ng opisyal na wala silang ipapataw na penalty sa sinumang hindi makasusunod dito. Kundi lamang ito ang hikayatin ang mga residente na i-manage ang kanilang screen time. Isang panukalang batas ang inaprubahan sa South Korea kung saan ipagbabawal na ang paggamit ng mobile phones at iba pang digital devices sa loob ng mga classroom sa buong bansa. Ito ay sa gitna ng dumaraming concern ng Koreans hinggil sa epekto ng labis na paggamit ng social media lalo na sa mga kabataan. Lumalabas sa isang US-based survey na ang South Korea ay kabilang sa mga bansa na most digitally connected, kung saan 99% ng South Koreans ay naka-online at 98% naman ng kanilang populasyon ay mayroong smartphone. Masisimulang ipatupad ang nasabing ban sa mobile phone sa mga classroom sa Marso ng susunod na taon. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Inalisan ng China ang kanilang tugboat sa Ayungin Shoal na pinanggagalingan ng mga espekulasyon na posibleng pinaplano ng mga Chinese na hilahi na BRP Sierra Madre na nakasadsad sa naturang bahura. Sa kabila nito, ayaw namang pakakampante na sandatang lakas ng bansa kahit pa nabawasan na ang mga barko ng China sa naturang lugar sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ryan Canlale. Yes, the tugboat was not sighted anymore as of yesterday. As of yesterday, hindi na nakita ang tugboat. Or rather the other day, 26 after the 26, hindi na siya nakita. Tinanggal na ng China ang tugboat ng People's Liberation Army Navy sa Ayungin Shoal ayon sa Philippine Navy. Nabawasan na rin ang mga barko ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia vessel. Matatanda ang umabot ang mga barko at iba pang Chinese vessel sa Ayungin sa 25 noong 1 linggo at dumami ang mga aktibidad nila sa bahura. Pero sa ngayon, nasa 15 maritime militia vessels, 2 rigid-hulled inflatable boats o RIB at 2 Chinese Coast Guard vessel na lamang ang naroroon. Gayunman, hindi magpapakampante ang Philippine Navy sa bagong paggalaw na ito ng China. Whatever the posturing of the other side, our troops will keep on maintaining the watch aboard ship. Number 2, the leadership will continue with their role. Number 3, there are contingency measures in place. Unang namonitor ng Philippine Navy ang tugboat ng People's Liberation Army Navy sa lugar noong Lunes. Pagkatapos ng sinasabing pagdami ng mga aktibidad ng mga barko ng China sa Ayungin Shoal noong 1 linggo. Kasunod naman ito ng nangyaring banggaan ng 2 barko ng China higit 2 linggo ang nakararaan sa Bajo de Masinloc. Itutuloy ng Pilipinas ang Rotational and Resupply o RORE mission sa kabila ng patuloy na presensya ng mga Chinese vessels sa lugar. May mga lumalabas na ulat na nasa China na ang barko ng Chinese Coast Guard na nabangga ng barko ng People's Liberation Army Navy ng China habang hinahabol ang BRP Suluan ng Philippine Coast Guard noong August 11. Nakita sa Hainan, China ang Chinese Coast Guard Vessel 3104
Base sa ulat, kasalukuyan itong kinukumpuni. Sabi ng Philippine Navy, karaniwang inaabot ng 1 hanggang 2 buwan ang mga ganitong kalaking sira sa barko. Subalit depende pa kung may iba pang pinsala. Based on the video that we have seen last 11 August, there appears to be much damage to the front portion of the Coast Guard ship. But we don't know if there were any other damages, especially to the underwater part, the lining of the shaft, and other critical parts of the ship. So generally, I would say around 1 to 2 months. Then they could again put the ship back into the water and do some tests underway if there will be more repairs needed to be done. Around 1 or 2 months. Samantala, nagsagawa ng multilateral maritime exercise ang Philippine Navy kasama ang Royal Australian Navy at Royal Canadian Navy sa silangang bahagi ng Baho de Masinloc. Bahagi ito ng nagpapatuloy na Exercise Alon 2025. Kasama sa pagsasanay ang BRP Jose Rizal ng Pilipinas, HMAS Brisbane ng Australia at HMCS Bill de Quebec ng Canada. Isa sa mga highlights ng exercise ang air defense drill kung saan nagsanay ang mga crew laban sa mga banta mula sa himpapawid. Isinagawa din ang photo exercise kung saan ipinakita sa pamamagitan ng formation ng mga barko ang maayos na paglalayag, isang patunay ng koordinasyon at professionalism ng mga kalahok na bansa. Layunin ng mga pagsasanay na ito na palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyadong bansa tulad ng Australia at Canada at mas paigtingin ang kooperasyon sa pagpapanatili ng seguridad sa karagatan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na kayang sundin ng Commission on Elections sa COMELEC ang pinirmahang batas ng Bangsamoro Parliament upang maibahagi ang 7 parliamentary district seats. Ayon sa COMELEC, haharapin na lamang nila kung may magreklamo sa Supreme Court. Samantala, itinuloy na ng komisyon na pag-imprenta ng mga balota para sa BARM ngayong araw. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi po tayo nag-uunahan dito Wala po, naghintay po kami ng 1 buong linggo nung itinigil namin ang printing upang mapag-aralan at upang baka makapag-aksyon kaagad sila. Pinirmahan na kanina ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua ang Bangsamoro Autonomy Act No. 77 para maibahagi ang 7 parliamentary district seats na nakatalaga sa Sulu. Sa Section 8 nito, epektibo ito kaagad matapos mailathala sa Bangsamoro Gazette o official website. Pero ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairperson Attorney George Erwin Garcia, hindi na nila masusunod ang bagong batas. Paliwanag ni Garcia, post to the wall o gahol na sila sa panahon para ipatupad ang bagong batas. Talaga pong sobra kaming naghintay. Hindi naman po siguro maitatanggi yung bagay na yan. Isipin niyo po kung hindi kami mag-action bukas, kailan po kami maghihintay? September na po next week. Dagdag pa ng Paul Chief, kailangan pa nilang gumawa ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng batas at hindi rin ito madaling gawin. Binigyang diin ng komisyon kung susundin nila ang Bangsamoro Autonomy Act matatapos na ang Oktubre ay hindi pa maisasagawa ang eleksyon. Maghihintay ang COMELEC kung may magkukwestiyon sa kanilang aksyon sa Korte Suprema at nakahanda naman anya silang idepensa ang kanilang aksyon. Susulat ang COMELEC sa Pangulo, sa Kongreso at sa Korte Suprema upang ipaliwanag sa 3 sangay ng pamahalaan bakit hindi na nila susundin ang batas ng BARM. Noong buwan ng Mayo pa nag-aabang ang COMELEC na maipasa ang batas at sumulat na rin sila sa parlamento pero walang naging aksyon dito. Mabuti sana po kung yung batas ay naipasa last month. Pwede po siguro masisi ang COMELEC. Last month pa yung batas Bakit hindi nyo ipinatupad? Subalit 1 araw lang po ang pagitan itong batas at yung aksyon ng komisyon. Kaya po again, because of talagang lack of material time, bakit naman po hindi namin ipapatupad kung kayang-kaya din lang? Samantala, kanina ay sinimula na ng COMELEC sa pamamagitan ng National Printing Office o NPO ang pag-iimprenta ng 2.2 million na balota para sa BARM. Target na matapos ang printing sa September 15 kasama na ang verification. Noong nakaraang linggo ay ipinagpaliban ang printing habang hinihintay ang batas na ipinasa ng parlamento. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi umano naabisuhan
ang lokal na pamahalaan ng San Mateo Rizal patungkol sa pagtatapon ng Maynila solid waste sa New San Mateo Sanitary Landfill. Kasunod ito ng pagsasara ng Navotas Landfill na dating tapunan ng basura ng lungsod. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Thank you for asking. Dito sila na-coordinate or dito po nila alam ito? No, that's not true with Chairman Artes. No. I really doubt it. Nagsimula ng magtapon ng mga solid waste o basura ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa New San Mateo Sanitary Landfill sa Rizal simula kahapon, August 27. Ngunit sa pahayag na inilabas ni San Mateo Rizal Mayor Bartolome Rivera, wala itong konsultasyon at hindi sila nabigyan ng abiso patungkol dito. Aniya, hindi nakadisenyo ang New San Mateo Sanitary Landfill para tumanggap ng malalaking volume ng basura mula sa Metro Manila dahil isa lamang itong alternatibong tambakan. Bunsod nito, maaaring bumilis ang pagkapuno ng naturang facility, bumigat ang daloy ng trapiko at tumaas ang banta sa kalusugan at kaligtasan ng mga taga San Mateo. Ngunit ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, pati na rin kay Manila Mayor Isko Moreno, naabisuhan ang mga kinauukulang panig tungkol dito. Hindi po nabulaga, wala pong nabulaga. Lahat po ito ay properly coordinated sa mga affected LGUs. To state the record straight, everyone was informed by MMDA. Way ahead. Ako, testigong buhay. I can attest to what the Chairman Artes did. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, kakayanin ng New San Mateo Sanitary Landfill ang dagdag na bulto ng basura ang dadalhin dito dahil within the capacity pa rin ito ng pasilidad. Additional volume lang naman ang aming dinala. Kumbaga, regular naman nagtatapon dyan ng Metro Manila at additional volume lang yung sa Manila. It's within the capacity po noong San Mateo Landfill, yung additional volume po na dadali namin doon. Ayon kay Chairman Artes, nakausap niya kahapon sa telepono si Mayor Rivera at nakatakda silang magpulong ng personal kaugnay ng issue. Idinagdag rin ito na makikipag-ugnayan din siya kay Rizal Governor Rebecca Inares hinggil sa isa pang mas malaking landfill sa probinsya. Just a matter of siguro communications dahil hindi lang siguro namin na sabi agad kay Mayor Ome na may additional volume na dadalhin doon sa San Mateo Landfill. Pero again, it is within doon sa ECC at doon sa volume na capacity allowed under the law. Samantala, ayon sa MMDA, patuloy sila naghahanap ng alternatibong pagtatapunan ng basura, kabilang na ang posibilidad ng waste-to-energy projects, katuwang ang pribadong sektor. Tiniyak din ng ahensya na hindi magkakaroon ng solid waste crisis sa Metro Manila sa kabila ng pagsasara ng sanitary landfill sa Navotas. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inirekomenda na ng Land Transportation Office o LTO ang pag-ban na makakuha ng driver's license ang 19 na individual na sangkot sa illegal racing ng motorsiklo sa bypass road sa San Rafael, Bulacan. Kasama sa rekomendasyon ng LTO ang 10 katandaan at 9 na menor de edad. Base sa report, sinasabing nangyari ang insidente noong August 17 kung saan nahuli ang grupo na nagsasagawa ng motorcycle exhibition at nagkakarera sa bypass road. Sa isinagawang pagdinig ng LTO, inamin ng mga respondent ang kanilang paglabag. Natukoy na rin ng ahensya ang mga motorsiklong ginamit sa karera, pawang mga walang plaka at hindi rin rehistrado. Ayon sa LTO, sa ngayon ay submitted for resolution na ang kaso. Isa sa magiging top priority ng Social Security System o SSS ay ang pagpapaigting ng cybersecurity upang maiwasan na mabiktima ng scam ang isang SSS member. Samantala, mas tututukan din ng ahensya ang edukasyon patungkol sa pensyon ng mga profesional at self-employed na contributor. Ito ang balita ni Benedict Samson.
And rest assured that for 2026, as we embark on our digital transformation, cybersecurity is at the topmost importance in terms of yung systems na i-implement ho namin. Digital transformation at cybersecurity. Ito ang layong ma-improve ng Social Security System o SSS para sa susunod na taon. Sa social media post ng anak ng isang biktima ng scam noong August 15, nakasaad na may babaeng tumawag sa kanyang ama at nagpakilalang taga-SSS at sinabi na mayroon ng update sa SSS app nito at hindi na dito kailangan pang pumila para makuha ang SSS Payment Reference Number o PRN. Matapos nito ay hiningi na ng caller ang email ng kanyang tatay para dito ipadala ang link ng updated SSS app. At nang ma-download ang app, ay dito na nagbigay ng guide ang caller para sa proseso na umabot sa 4 na minuto. Ayon kay SSS President and CEO Robert Joseph Declaro, patuloy ang kanilang gagawing pagbibigay ng babala sa kanilang miyembro upang hindi na maulit ang insidente. Dagdag pa ng SSS President, hindi nila tauhan at isang uri ng scamming activity ang nangyari. Actually, it is a phishing scam that meron hong taong nagpanggap na tiga SSS sila and nakuha ho yung credentials ng aming miyembro. And so, while we cannot control that, we are continuously trying to educate people, our members, our pensioners, na on itong mga techniques ho na ginagamit ngayon sa scamming. And napakababang klaseng tao ho nun para to be victimizing pensioners of SSS. So, continuous ho yung education namin, but hindi ho yung system ng SSS na hack. Ito sa phishing cyber attack. Ayon pa kay Declaro, magkakaroon na rin sila ng upgrade sa kanilang digital service at magdadagdag pa sila ng branches sa bansa. Ayon pa sa SSS, isa sa nais nilang maipalaganap ay yung mga impormasyon patungkol sa pensyon, lalo na ng self-employed. The other one is the professionals, the doctors, the lawyers. Kasi meron ho tayong misconception ng araw na 10 years lang, may pension ka na. In reality, hanggang nagtatrabaho ho kayo, by law for the formal sector, nagko-contribute kayo sa Social Security. And that's the other driver that would improve. It's a better education to members on the values of contributing to the pension fund going beyond 10 years, no? Ayon pa kay Declaro, minimum na pension lang o katumbas ng nasa 2,200 pesos kada buwan ang makukuha ng mga naghulog ng kontribusyon sa loob ng 10 taon. So the more you put in to your pension to SSS, the more you will get in the end. So, ang naging problema ho dito in the past is kagaya sa mga professionals dahil sila ay yung mga self-employed. Pag nalaman nila na 10 years may pension na sila, totoo po yun. Tama po yun. Pero, ang problema nun, pagdating ng time na mag-a-apply na sila for pension, sasabihin nila, napakaliit pala nito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaari pa ring tanggapin ng mga establishmento ang lumang Person with Disability o PWD ID na in-issue ng mga Local Government Unit o LGU. Ito ang nilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD habang nasa pre-pilot stage pa lang ang implementasyon ng Unified ID System. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, patuloy silang nagsasagawa ng pre-pilot orientation at technical test ng Unified ID katuwang ang National Council on Disability Affairs. Nasa 200,000 ang target na PWD ng DSWD para sa pre-pilot testing ng Unified PWD ID System. Naghain ng resolusyon si Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros kaugnay ng Keep Call Centers in America Act na layong manatili sa Estados Unidos ang operasyon ng mga Business Process Outsourcing o BPO. Binigyan diin ni Senador Ontiveros na dapat agapan ng executive branch ang panganib na ito.
nasa 1.8 million BPO jobs sa Pilipinas ang posibleng maapektuhan kung matutuloy ito. So sa tingin ko po medyo espesyal itong resolusyong ito dahil hindi madalas na mayroong legislative initiative dito sa Kongreso ng ating Republika na nais tumugon o di kaya ay agapan ang isang potensyal na harm sa ating mga kababayan mula sa isang panukalang batas ng ibang bansa naman. Umakyat na sa higit 2,000 ang kaso ng dengue sa lalawigan ng Cagayan mula Enero hanggang ngayong Agosto. Magpapatupad naman ng liquor ban ng Cebu City kasabay ng bar examinations sa Setyembre. Tiniyak naman ng Regional Director ng Department of Public Works and Highways na walang ghost project sa Ilocos Region. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa Cagayan, iniulat ng Provincial Health Office na umakyat na sa higit 2,000 ang kaso ng dengue sa lalawigan mula Enero hanggang August 27 ngayong taon. 2,367 cases ang kabuuang bilang kung saan pinakamarami ay mula sa bayan ng Bagao na umaabot ng higit 300 kaso. Nagpaalala naman ang pamahalaang panlalawigan sa mga Cagayano na gawin ang mga hakbang upang maiwasan ang dengue. Partikular ang 5S strategy o ang search and destroy, self-protection, seek early consultation, support fogging and spraying, at sustain hydration. Sa Cebu City, naglabas na ang pamahalaang lungsod ng executive order para sa liquor ban kaugnay ng gagawing bar examination sa darating na September 7, 10 at 14. Ang University of San Jose Recoletos Basac Campus ang itinalaga ng Supreme Court na local testing site sa kanilang syudad. Batay sa executive order, within 100-meter radius mula sa testing site, bawal ang pag-consume at pagbebenta ng alak. Epektibo ito mula alas 9 ng gabi sa September 6 hanggang 10 p.m. ng September 7. Pareho ring oras sa September 9 hanggang September 10 at mula September 13 hanggang September 14. At sa Ilocos Region, iniyak ni Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Director Ronel Tan na walang ghost project sa rehiyon. Ayon sa opisyal, istriktoan niya sila sa quality assurance bago magbayad ang ahensya sa mga kontraktor ng proyekto. Samantala, covered naman anya ng 5-year warranty ang mga proyekto sa lalawigan. Yung flood control projects, may warranty period na 5 years. Kaya ngayon, pag may nasisira pa rin na within the warranty, pinapagawa pa namin. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-courtesy kanina si dating senador at boxing icon Manny Pacquiao kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos ang kanyang comeback bout laban sa WBC welterweight champion Mario Barrios. Iprinisinta niya kay PBBM ang WBC belt at gloves sa kanyang regalo sa Pangulo. Hiningi ni Pacquiao ang suporta ni Pangulong Marcos sa 50th anniversary celebration ng Thrilla in Manila, ang historic boxing match sa pagitan ni Muhammad Ali at Joe Frazier III sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Interesado siya sa concept na yon. At ito ay magaganap sa October 29. Kumpleto na ang mga kuponang sasabak sa ikalawang yugto ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Nakapasok sa quarterfinals ang rookie team na BJMP Greyhounds habang nananatiling undefeated ang AFP Cavaliers. Samantala, bigo namang makaabante sa susunod na yugto ang two-time defending champion Senate Sentinels. Ito ang balita ni JP Nunez. Hindi ko nga malaman, sir. Malakas naman ako magbuhat, pero yung pag-aking laban. Pero itong
huling yugto ng elimination round ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 nitong Miyerkules, August 27 sa Amoranto Arena sa Quezon City. Matapos ang maiinit na mga bakbakan sa hardcourt, kumpleto na ang mga kupunang tutulak sa quarterfinals ng nag-iisang liga ng mga public servants. Sa first game, dinumina ng BJMP Greyhounds ang NHA Home Masters. Dinaan ng Greyhounds sa mabilis na takbuhan at matinding ball movement ang kanilang laban kontra sa eliminated team na NHA Home Masters. Mula sa unang basket ng BJMP Greyhounds hanggang sa huling buslo bago tumunog ang buzzer, hindi nila hinayaang lumamang ang NHA Home Masters. Nagtapos ang laban sa score na 98-58 in favor of BJMP Greyhounds. Best player of the game si Jail Superintendent Cassius Berbo na nagambag ng 20 points, 4 rebounds at 2 assists. Masayang-masaya kami dahil sa first appearance namin to sa season and rookie pa kami and now makakapasok kami sa quarterfinals and ito lang naman po talaga yung dasal namin na yung last game namin dito sa eliminations ay may panalo namin at ganda yung pasok namin para sa quarterfinals. Sa second game, dinomina rin ng AFP Cavaliers ang SSS Pension Boosters at nanatili silang undefeated na nakatapos ng elimination round. Liksi, tikas at bilis ng pasahan ang ginawang diskarte sa opensa ng AFP Cavaliers na hindi nasabayan ng SSS Pension Boosters. Sa first quarter, nag-iwan ng single-digit na kalamangan ang AFP Cavaliers sa score na 25-16. Lalo pang lumobo ang kanilang kalamangan sa double digit sa pagtatapos ng second quarter, 45-33. Sa third quarter, naitala ng AFP Cavaliers ang kanilang pinakamataas na kalamangan sa laro. 39 points ang iniwang lamang sa pagtatapos ng third quarter sa score na 85-46. At dahil sa laki ng hinahabol ng SSS Pension Boosters, tuluyan na silang naiwan. Final score 96-68. Best player of the game si Colonel Ruben Ginulbay na nagbuslo ng 13 points, 2 rebounds at 2 assists. Oh, good location. Bilik po yung bola. Mahirap naman sabihin natin na ma-achieve natin yun, but we will always give our best para po sa laro at para sa quality ng liga natin. Kahit sino pong papasok, excited kami at ganon din, ina-expect namin no less than the best sa mga kalaban namin para po maibigay din namin yung best namin. Dati na ring nagkampiyon sa executive face-off ng UNTV Cup ang AFP Cavaliers. Abangan kung mananatiling walang dungis ang kanilang win-loss record sa pagpasok sa panibagong yugto ng liga at kung mababawi nilang muli ang kanilang trono. Samantala, hindi na nila makakaharap ang Senate Sentinels na tumalo sa kanila sa finals noong last season dahil laglag na ito sa next round. Sa Game 3, hindi na natuloy ang laban ng Agriculture Kadiwa Warriors at defending champion na Senate Sentinels. Pasok na sa quarterfinals round ng Group A ang undefeated na AFP Cavaliers, Judiciary Magis, DOJ Beacons at Executive Branch Commanders, habang laglag ang mga kupunan ng SSS Pension Boosters, BIR Nation Builders at PhilHealth Health Insurers. Sa Group B naman, pasok ang mga kupunan ng GSIS Furies, Ombudsman Graph Busters, ang rookie team na BJMP Greyhounds at PNP Responders. Laglag ang two-time defending champion na Senate Sentinels, NHA Home Masters at ang Agriculture Kadiwa Warriors. Magsisimula naman ang panibagong yugto ng liga sa darating na August 31, araw ng linggo sa bagong venue sa QC-D2 Gymnasium sa Quezon City. Carry over sa next round ang win-loss record ng mga kupunan. Single round robin ang setup at crossover match ang laban sa dalawang bracket. Kung sino ang apat na team na aakyat sa top 4, sila ang mga papasok sa semifinals.
Sa linggo, unang magtutuo sa hardcourt ang Judiciary Magis at Ombudsman Graph Busters. Sa second game ang DOJ Beacons versus PNP Responders. At sa huling game ang Executive Branch Commanders at GSIS Furies. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Araw na po ng Huwebes at narito na po ang ating mga kausi. Salamat po at shout out kina Louis Vent, Lito Moncada at Cheryl Ebuenga. Gayon din kay Rolando Nicodemus, Anita Gary at Ana Estelita Garrido. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gaya din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago 3 at 18 na nagsasabi, "At ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.